Very important ito dahil pag nakikita ng mundo na mahal ng Pilipino si Tatay Digong, alam nila political in nature at dapat hindi po pwede ito sa ICC kasi hindi po guilty si Tatay Digong, siya po ay nandiyan dahil sa dahilang politika. Bawal po yun. Alam nyo, at stake dito at stake dito ang credibility ng ICC. Dahil yung ICC ay International Court. Parang ikumpara mo yan sa atin, parang Supreme Court. Ngayon, pag ang ICC ay maghuhusga, mamumulitika based on politics, mamamantsahan sila dyan. At kaya nga, grabe itong si Tatay Digong. Kung dati si Pastor Kibuloy, yung pinasok yung KOJC sa siege, buong Pilipinas nanonood at yung ibang mundo pa, sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, nung ito namang hinuli ay si Tatay Digong, buong mundo na ang nanonood. Even the presidents, the national leaders of other countries nanonood. Inaabangan nila anong aksyon ang hakbang ng gagawin ng ICC. Kaya alam mo ang galing ni Tatay Digong dito. Hindi ko alam kung planado niya to. Yan sinasabi ko di ba? Pero yung pagkakahuli kay Tatay Digong, pwede niyang gibain ang credibility ng ICC. At dito, dalawa lang kakapuntahan yan. Maninindigan ng ICC sa mali. Na ito'y hindi politika. Pero masisira sila sa buong mundo. Or pababalikin si Tatay Digong dahil alam nila sasabit in sila. The first place, yung Mali pagkaka-aresto at pagdala sa kanya dyan sa ICC ay illegal. Lahat ng prutas ng isang illegal, parang sa search warrant illegal nakuha mo yung mga ebidensya. Hindi po yan tatanggapin ng korte. So, pag pinabalik si Tatay Digong, iyaan ay malaking batok sa mag-best friend BBM at Tory. And apakaganda nitong senaryo na ito. Yan yung sinasabi ko. Alam mo, siguro, sa aking opinion, dito sila ngayon, ang buong mundo mabibilib sa Pilipino sa katauhan ni Tatay Digong. Diyan mo masasabi, di ba? Ayoko man